Nawa Panginoon, buksan mo po ang aming puso't isipan upang sa gayon po Panginoon ay amin pong matanggap ang inyong mensahe sa hapong ito na may buong kapakumbabaan at aming maisabuhay Panginoon ang aming mapapakinggan. Itago po ninyo ako sa inyong likuran Panginoon upang kayo lamang ang kanilang marinig sa hapong ito Panginoon. Pagpalain mo po nawa ang aking mga kapatiran na makikinig sa aming gagawing pag-aaral na ito. Ito po ang aming maikling panalangin, Panginoon, sa pangalan po ng Panginoon Kristo na aming tagapagligtas sa amin. Mga kapatid, ang ating pangulong talata ay mababasa sa Romans chapter 5, verse 1 to 2. Sabi dito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into this grace wherein we stand and rejoice in the hope of the glory of God. So yung maliwanag po dito na tayo ay nagkaroon ng pakikipagkasundo sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po sa pamamagitan natin na tayo'y nakipag-ayos, no? Kundi tayo'y nakipag-ayos hindi sa ganang sarili, kundi sa pamamagitan ng Panginoon, no? At ayon kay Apostol Pablo, ang kapayapaang ito ay ating makakamtan lamang o maa-access, no? Kung tayo ay nananampalataya sa biyaya na ating tinanggap, no po? Kaya tayo ay mayroong pag-asa sa kalwalhatian ng ating Panginoon. Ngayon, yung biblical soteriology, mga kapatid, ay mula sa salitang soteria, na ibig sabihin ay soter, no? Soter ay salvation, and logy is study. Meaning, study of salvation, no? Yung pag-aaral na ang isang tao ay kinakailangan niya maligtas, paano siyang maliligtas, at anong gagawin niya para siya maligtas, no? So, mayroon kontrobersya sa mga panahong ito na lumalaganap sa ating church na tinatawag na last generation theology. Pero hindi po yan ang aking tatalakayin ngayon, no? Ang ating tatalakayin ay maliwanag po ang ating paksa, biblical soteriology. Ano po ang biblical soteriology? Ano yung itinuturo ng Biblia na siyang dapat nating panghawakan? No, ito yung pinaka-humble na doctrine kung bakit kailangan natin ng Diyos, no, sa ating buhay. Ito po mga kapatid, no. Ang una po dito ay yung ating pangangailangan ng biyaya, yung the need of grace. No? So simula nung tayo'y magkasala sa Hardin ng Eden, mga kapatid, simula nung tayo magkasala sa pamamagitan ng pagkahawa sa kasalanan ng ating unang magulang, nung pumasok ang kasalanan sa sanglibutan sa pamamagitan ni Aba at ni Adan at ni Eva, tayo ay nagkasala at tayong lahat ay napipinto sa impyerno. Ibig sabihin, lahat tayo ipapa sa impyerno. Pero maraming salamat sa Panginoong Hesukristo, tayo ngayon ay tumanggap ng walang hanggang buhay sa Kanya nung tayo sumampalataya. Pero bakit nga ba kailangan natin ng kaligtasan? Kasi hindi po kayang iligtas ng tao ang kanyang sarili. Bakit? Ito po ang ipinaliliwanag sa atin ng Biblia, no? In humility, mga kapatid, nung tayo'y magkasala, na-corrupt yung ating nature and will. Yung ating pagpili, yung nais nating piliin ang Diyos, ay natakpan ng kasalanan. Pagka po sinabi natakpan, ay lumabo, hindi natin makita. Makikita po ninyo dito po sa Mark chapter 4 verse 10 to 11, inihalimbawa ni Jesus na tayo ay mga bulag at bingi, spiritually blind and deaf.
Makikita po ninyo, kung kayo po'y nakakita na ng bulag or bingi, ang isang bulag halimbawa, hindi po yan purely black. May nakikita pong puti yan. Gayun din po ang bingi, hindi po talaga so totally bingi, pero may naririnig siya tumutunog-tunog. Ganun po yun eh. No? Kumbaga ito'y lumabo lang, mga kapatid. Oh, nung natakpan yung ating pagpili, yung ating free will, nung matakpan siya ng ating kasalanan, mga kapatid, ay hindi natin mapili ang Diyos. Sa madaling salita, tayo ay, ano sabi? Spiritually dead. Ephesians 2:1. Kasi sabi ng Panginoon sa atin, no? Pagka kinain mo ito, ikaw ay mamamatay. Kinain ng mag-asawa. Kaya tayo, nung pumasok ang kasalanan, ang kamatayan ay pumasok sa sanlibutan ng dahil sa pagkakasala ng isang tao. Yun ang kasalanan ng ating mga magulang. Ano po? Kaya dito'y napatutunayan natin sa Genesis chapter 6 verse 5. Ang sabi diyan, no, ang bawat haka ng kanyang puso at isipan pawang parati na lamang masama. Kaya pala kapag sinasabi natin, gusto kong bumait pero di ko magawa. Bakit? Kasi lagi na lang anya masama ang ating iniisip. Parati na lang masama yung ating laman ng ating puso, no? Kaya dahil nga tayo'y bulag sa ating tagapagligtas, hindi natin siya makita, lumabo ang ating tsansa na makita ang ating Panginoon. Unang Korinto 2:14, no? Tinuturing natin na kapag tayo'y nakarinig ng salita ng Panginoon, binabaliwala natin siya. Itinuturing natin itong foolishness o isang kamangmangan. Kaya po minsan pag nagba-Bible study tayo, makikita ninyo, ang isang Bible student, tinatawanan niya yung nagtuturo sa kanya. Bakit? Kasi yung pangiti-ngiti na yun, hindi yung nakakaintindi. Bakit? Kasi para sa kanya, basta ito nagba-Bible study, o ito, lahat naman yan eh. Pupunta sa langit, pare-pareho lang yan. Diba? Ganun yung nasa isip niya, kaya hindi siya makaintindi. Sarado ang kanyang isipan. Kaya dito makikita natin, wala talagang power ang tao na piliin ng Diyos. Sa madaling salita, no? Maiimpyerno talaga. Kasi hindi niya kayang piliin ng Diyos dahil natakpan ng kasalanan yung ating kalayaang mamili. Lumabo. Pagka sinabi nating natakpan, pag natakpan, halimbawa, tinakpan ko yung ulam, hindi ibig sabihin na nawala yung ulam. Natakpan lang. No? Ayan. Ngayon, dahil kailangan natin ng biyaya para tayo maligtas, kanino manggagaling ang biyaya? Ang biyaya, mga kapatid, no? Tayo'y pinili ng Diyos dahil hindi natin siya mapipili eh. So tayo'y pinili ng Diyos, no? Kaya nga sabi niya dun sa Gospel of John, di ba? Sabi niya, kayo'y aking pinili, hindi ninyo ko pinili, pinili ko kayo. No? Pinili ko kayo mula sa sanglibutang ito. Kaya pinili tayo before the foundation of the world para maging anak niya. No? Para maging anak niya, para makasama siya. No, tayo'y nilikha ng Diyos para maging kapiling niya. No? Yun yung mababasa natin sa Ephesians chapter 1 verse 4 to 5. Tayo ay pinili ng Diyos dahil hindi natin siya kayang piliin. Ipinakikita sa atin ng Diyos na kahit ano pang gawin mo na masama sa Kanya, pipiliin ka pa rin niya. Ganon kabuti ang Diyos. No? Kaya ang Diyos, hindi siya nagbabase sa kung anong gagawin mo. Kasi alam niya na yan eh. Alam niya na yung gagawin mo. Paulit-ulit tayong magkakasala at yan ang totoo. Dahil kung tayo hindi natin kayang piliin ang Diyos, at ang sabi ng talata kanina, balikan natin, Genesis 6:5,
lagi na lang masama ang ating pag-iisip, wala tayong gagawing mabuti. Kaya nga sabi ng talata, Romans chapter 3, ano sabi doon? Ang sabi doon, walang gumawa ng mabuti kahit isa wala. No? Kaya hindi sa pamamagitan ng gawa, bumasi ang Diyos. Bumasi siya sa biyaya. No? Pinili niya tayo. Oh, pinili niya tayo para maging kasama niya. Hindi tayo pumili sa Diyos. Dahil hindi natin siya kayang piliin. Kaya nga nagbigay ang Diyos ng kautusan para tulungan tayo na mahalin siya. Kung ako'y inyong iniibig, sundin ninyo ang aking mga utos. John chapter 14 verse 15. Kasi hindi nga kaya nating sundin. No? Hindi natin kayang piliin. Hindi natin kayang magpasailalim. No? Kaya, dito, makita po ninyo, pagka-application naman ng biyaya. So, alam natin na nanggaling sa Diyos o galing sa Diyos, no? Nagmula sa Kanya, ang biyaya. Walang ibang pinagmula ng biyaya maliban sa ating Panginoong Jesucristo na siya mismo ay biyaya. No? Kaya nga sabi ng anghel, no, sa ina ni Jesus, ikaw ay puno ng biyaya, full of grace. Kasi yung dinadala niya, yun mismo ang biyaya. No? Si Jesus ay puno, liglig, siksik at umaapaw na biyaya ang mayroon sa katauhan ng Panginoong Jesus. Sa Kanya nanggaling. Oh. Kaya pagka in-apply natin ng biyaya, no? Hindi ho ito nakabase sa ating pagtugon dahil maging yung ating pagtugon, pag binasa po natin sa Roma 2:4, no? Yung Roma 2:4, yung kabutihan ng Diyos ang nagtutulak sa atin para tayo'y magsisi. Sa madaling salita, hindi tayo magsisisi hanggat hindi natin nakita yung kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya nga, ang gumagawa ay ang Diyos. Pilipos 2:13, sapagkat ang Diyos ay gumagawa sa inyo. Oh. Ang gagawin lang ng tao, iaalaw niya yung ginagawa ng Diyos sa buhay niya. Wala nang iba. Gagamitin niya yung free will niya. Pero paano kung yung free will natin tinakpan ng kasalanan? Ganito yan. Ano po yung application ng grace? Ang application ng grace ay ganito, mga kapatid. Pagka ang isang sinner, makasalanan, ay sumampalataya sa Panginoon sa pamamagitan ng biyaya, paninibaguhin ng Espiritu Santo ang kanyang puso at isipan. Sabi sa Ezekiel, verse 36 to 26, and Psalms 51, verse 10 to 12, and Acts 16:14. Bibigyan ko sila ng isang bagong puso at isang bagong isipan. Isusulat ng Diyos ang kanyang mga utos sa ating puso at isipan. Itatalik niya yun doon. Ano? Kaya tayo, nung tayo'y ni-regenerate, Titus chapter 3 verse 5, nung tayo'y ma-born again sa Espiritu Santo, tayo ay naging bagong nilalang sa Kanya. No? Tayo ay naging taong bago, hindi na yung dati. Wala na yung dating pagkatao. Inilibing na natin kasama ni Kristo at bumangon tayo bilang isang bagong nilalang. Nilalang na katulad kay Kristo. No? Na isa ng banal. Tayo'y banal hindi dahil sa ating ginawa, kundi dahil sa ginawa ng Panginoong Kristo. Kaya, hindi maaari magmalaki ang isang tao na sa ganang kanyang sarili ay kaya niyang iligtas ang kanyang sarili na hindi niya rin maaaring sabihin na siya'y banal sa kanyang sarili. Bakit? Kasi ang gumawang lahat ng iyon ay ang ating Panginoong Jesucristo. Wala nang iba. Ano? So, yan po ang application of grace. Hindi
nakabase ang Diyos sa ating tugon. Dahil maging yung ating response according sa ating fundamental beliefs, no, ang ating response ay hindi mula sa atin kundi mula sa Diyos. Kaya nga ho sabi doon sa Ephesians 2 verses 8 to 9. No, ano sabi doon? Yung faith ay gift of God. Makikita natin sa Galatians 2:20, ako'y nabubuhay, no? Sabi niya, ako'y nabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Sa madaling salita, hindi kay Apostol Pablo, kundi sa ating Panginoong Jesucristo. Yung pananampalatayang dala ni Pablo, hindi kanya. Kaya yung ating pagtugon, yung ating pag-ibig sa Diyos, yan ay dulot ng pagbabago sa pamamagitan ng Espiritu Santo na kumasi sa atin nung tayo'y sumampalataya. Nakita po ninyo gumagawa ang Ama, Anak at Espiritu Santo sa ating buhay. Hindi tayo ang gumagawa. Pero hindi tayo robot. Kaya nga ho sabi ko sa inyo kanina, pagka tayo nagbagong buhay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, pipiliin na natin ang Diyos. Dahil nung tayo'y makasalanan, sabi nga natin kanina, balikan po natin, nung tayo'y makasalanan, hindi natin siya mapili. Pero nung tayo'y pagpanibaguhin ng Panginoon, pinili na natin siya. Ayan ho ang aral ng Biblia. Ang lahat ng kalwalhatian, ang lahat ng parangal at papuri ay tanging sa Panginoon, hindi sa ating sarili. Kaya ho sabi ko ho sa inyo kanina, ang ating pag-aaralan, nakakahambol. Kasi dito natin maiisip, hindi nag-originate sa tao ang kanyang kaligtasan. Wala siyang bahagi sa kaligtasan, kundi ang kanyang free will o yung kalayaan niyang mamili. Ang kaligtasan ay yung sino ang pipiliin nating sundin. Romans chapter 6 verse 16. Ang sabi ni Apostol Pablo, kanino kayo magpapaalipin? Sa Diyos ba o sa diablo? Pipili lang tayo eh. Yeah, di ba? Mula pa noon sa Lumang Tipan, Deuteronomy chapter 30 verse 19, sabi ng Panginoon doon, mamili kayo ngayon. Sumpa, pagpapala. Buhay, kamatayan. Ano sabi ng Panginoon? Kaya piliin mo ang buhay. Dahil alam ng Diyos ang mabuti para sa atin. Yun nga lang, pinili ba natin? Kaya ang Panginoong Jesucristo hindi pa nagbabalik. Bakit? Kung nais natin magbalik ang Panginoon, dapat nating maintindihan ito na ang kaligtasan ng tao wala sa atin. Hindi natin hawak ang ating kaligtasan. Kundi hawak ng Diyos. Yan. Kaya ang kaligtasan, ang pag-asa ng tao ay hindi nakadepende sa paghawak niya sa Diyos, kundi yung paghawak sa kanya ng Diyos, yun ang batayan. Kasi pagkat tayo'y nakahawak, maaari tayong bumitaw. Ano ang sabi ng Panginoon? Ang sabi niya, kung kayo'y mananatili sa akin. Ibig sabihin, nakahawak si Jesus, pero kung bibitaw ka, malalaglag tayo. No. Di ba? Ito nais ba natin palabasin o palitawin na mahina ang ating Diyos? Na nung tayo iniligtas ng Diyos, siya'y sinungaling na sabi niya, bibigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. Tapos pala, matatapos. Ibig sabihin, may ending. Yung walang hanggan. Hindi maaari. Kaya hanggang ngayon, ang ating Panginoon na pinakapunong saserdote, ginagawa niya ang kanyang bahagi sa santuaryo para yung ating kasalanan sa kasalukuyan ay kanyang matakpan ng kanyang dugo
at ng kanyang katwiran doon sa banal na sanktuaryo, no? Kaya sabi sa Philippians chapter 1 verse 6, no? Ano sabi? Sabi ni Apostol Pablo, I am very certain. Sa ibang talata sa NIV, I am sure that the work of God will be completed. Makukomplete ng Panginoong Diyos. Dahil ang Diyos na nangako sa atin ay tapat. Nung siya'y mangako, mga kapatid, hindi siya nagsinungaling. Nung magsabi siya, bibigyan kita ng buhay na walang hanggan. Sumampalataya tayo, meron na tayong buhay na walang hanggan. Pero ano ginagawa ng tao? Ito ginagawa ng tao. Inaabuso ang free will. Binigyan siya ng free will ng Diyos. Balikan ulit natin kanina, no? Ito, balikan natin, ha? Yung first slide natin. Binigyan ng Diyos ang tao ng free will. Ano ginawa nila? Ano ang unang kasalanan ng tao? At ano ang ibig sabihin ng kasalanan? Ang unang kasalanan ng tao ay hindi pagkain, kundi hindi pagsunod sa Diyos, paglabag sa unang utos na ginawa nilang Diyos ang kanilang sarili na sila na ang nasunod at hindi ang Diyos na nagbilin sa kanilang, huwag mong kainin ito. Mamamatay ka. Idolatry yun. Kaya po ang kasalanan, tradisyonal alam natin, paglabag sa kautusan, unang Juan 3:4. Pero ang kasalanan, bukod doon, Isaiah chapter 59 verse 2, nagpapahiwalay sa atin sa Diyos. It's more on relational, not behavioral. Kasi kung behavioral lang, walang maliligtas. Bakit? Sabi nga po sa ating pinag-aaralan, ang tao, ang kanyang puso at isipan, pawang parati na lang masama. Genesis chapter 6 verse 5. Kaya ang kasalanan, ano ang kasalanan? It's not behavioral. But it is relational. Ang isang Kristiyano, pwedeng hindi magkasala, no? Pwede. Pero hindi perfect. Hindi niya sasadyaing magkasala kasi wala nang haing natitira para sa kanya. Hebrews 10:26. So, hindi po deliberate, hindi willfully sinning. Ang isang tunay na Kristiyano, siya may magkasala, pero meron siyang tagapamagitan. Sino? Si Jesus. Unang Juan 2:1. Ano ho yung ibig sabihin natin sa relational? Ganito ho yan. Sa isang mag-asawa, pagka ang mister ay nagloko, 1, 2, hanggang 3 beses, okay pa yan eh. Okay pa yan. Pero pag paulit-ulit, hihiwalayan mo yan. Magkakahiwalay kayo. Ganyan din ang mangyayari sa ating relasyon sa ating Panginoong Jesucristo. Pagka tayo'y paulit-ulit, no, yung unconfessed sin natin, yan, hindi na tayo mapapatawad. Yan ang kasalanan, no, sa Espiritu. Kaya po mga kapatid, no, dito ating tinatalakay, no, yung 1 beses, 2 hanggang 3, kaya kapag patawarin ng Diyos eh, you are still saved. Pero kapag prinactice mo na ang pagkakasala, hindi na maganda yan. You are into covenant. Ano ba yung covenant? Halimbawa sa marriage. Pag po ba sa marriage contract, isa lang ang nangangako? Ang Diyos lang nangangako na mangangako siya, ano sabi? Mangangako siya na hindi ka na magpo-fall away. Ano yung pangako mo sa kanya na marriage vows? Susundin mo ang kanyang utos para hindi kayo magkahiwalay. No? Jude chapter 1 verse 24. Hindi tayo hahayaan ng Diyos. Hindi tayo hahayaan ng Diyos na mahulog. Pero ang tanong, bakit tayo nais nating mahulog sa kamay ng Panginoon?
Nais ng Panginoon tayo hawakan sa kamay niya. John chapter 10 verse 28 to 29. Pero anong ginagawa natin? Nais nating mahulog sa kamay ng Diyos. Hebrews chapter 10, di ba? Nais nating mahulog sa kamay ng Diyos. Kaya kung tayo'y dumidepende sa Diyos, sa lahat ng bagay, hindi tayo mawawala sa pananampalatayang ito. Ano ang itinuturo natin mga kapatid? Kung hahayaan lang natin na yung Diyos ang gumawa sa buhay natin at hindi tayo umaasa sa ating saganang sarili, ang lahat ng bagay is smoothly, smoothly mga kapatid, susunod sa kalooban ng Diyos. Kaya ang buong kaligtasan ng tao nakadepende lamang sa Diyos, hindi sa tao, hindi sa atin. Kaya nga anong sabi ng talata ni Apostol Pablo? Ito yung ating last verse, no? Romans chapter 11 verse 36. Sabi diyan, through Him and with Him and in Him. Mukhang kailangan kantahin ko. Kasi may naalala ko. Sabi diyan, through Him and with Him and in Him, O God, Almighty Father, the unity of the Holy Spirit, all glory and honor is yours forever and ever. So, ayon sa talatang ito, ang lahat ng kalwalhatian at parangal ay tanging sa Diyos lamang magpakailan-kailanman. Hindi sa atin ang papuri, kundi sa Diyos na sa atin nagligtas, sa atin ay umibig, siya ang gumawa ng lahat ng bagay. Amen. No? Kaya sa pamamagitan niya at sa kanya at kasama siya, mayroon tayong pag-asa na tayo, mga kapatid, habang pansamantala tayong nandito sa lupa, kung tayo'y depende solely sa Diyos at hindi sa ating sarili, tayo po'y magkakaroon ng kapayapaan kay Kristo Jesus na ating Panginoon na namatay para sa ating mga kasalanan. No? So, sabi nga natin, ang conclusion, God's glory and grace, mga kapatid, ang kalwalhatian at ang biyaya ng Diyos ang nagpapakita sa atin ng kinakailangan nating magpakumbaba bilang makasalanan at itaas ang Panginoon Kristo bilang isang perpektong tagapagligtas na walang kinakailangang katulong, walang kinakailangang karagdagan, kundi si Kristo lamang. In Christ alone, mga kapatid. Dahil mahina tayo, kailangan natin ang Kristo. Sa lahat ng bagay, kailangan natin ang Panginoon. Hindi yung ating sarili ang dapat masunod. Yung sinasabi ng tao na, kaya ko, gagawin ko, dapat ganito, dapat ganyan, kalooban ko, hindi dapat ganon. Kundi ang lahat, mga kapatid, ng kredito, maging ang ating pagiging matuwid sa harapan ng Diyos Ama, ay tanging kay Kristo lamang. Tanging kay Jesus lamang ang lahat. No? So, mga kapatid, patuloy po kayo sumampalataya sa ating pananampalatayang ito na siyang magliligtas sa atin. Na si Jesus ay namatay, si Jesus ay muling nabuhay, at si Jesus ay muling babalik sa wakas ng panahon. Kaya mga kapatid, na kasama natin at nakikinig sa hapong ito, tayo po'y maganda na dahil si Kristo na ating Panginoon, napakalapit ng dumating. Wala na pong bibitaw sa atin. No po? So mga kapatid, ito ko na po tatapusin ang ating pag-aaral na ito. Naway tayo pagpalaing lahat ng ating Panginoon.